Ngayon na palang araw na ito ang deadline doon sa 10 days na ibinigay ng impeachment court, yung summon kay Vice President Sara Duterte para sumagot tungkol doon sa issue ng article of impeachment. Pero ang problema, parang walang paliwanag mula sa Office of the Vice President. At kung yung magunita, si Sara ay nasa Australia pa. At kahit doon sa kanyang pagbiyahe doon sa Australia, parang hindi naman siya gaanong interesado sa impeachment. Ganun pa man, impeachment court po ang nag-utos na siya'y sumagot. Tingnan natin kung anong mangyayari ngayong araw na ito. Pero mukhang malamig ang dating. Tingnan natin. Ito yung report, oh. Si Pangulong Bongbong Marcos na ang nagsabi, hindi siya nakikialam sa impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. If a president chooses to do that, I choose not to. Bukas ang deadline ni Vice President Duterte para sumagot sa summons ng impeachment court. Nasa Australia ang bise para sa isang personal na biyahe at bagamat nagsalita sa harap ng Filipino community roon, wala siyang nabanggit tungkol sa impeachment. Hindi naman nagpaunlak ng panayam ang kanyang defense team. Pero sabi ni dating Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio, hindi man sumagot ang bise, tuloy ang impeachment proceedings. It will not stop the proceeding. She will be declared in default. The prosecution will present its evidence, but the defense can still rebut the evidence presented by the prosecution. Sabi ni Carpio, pwedeng utusan ng Korte Suprema ang impeachment court na ituloy ang paglilitis sakaling idulog sa mga mahistrado ang issue. Ang Supreme Court, ang Supreme nga eh. I don't see any reason why the Senate of the 20th Congress will not comply. They will comply the moment the Supreme Court will say, tuloy ang trial. Ayun, totoo naman yan. Anyway, so yan po, si Associate Justice, retired Associate Justice Antonio Carpio. At yun naman talaga sila sabi ng maraming abogado. Kahit tayo nabagitan natin yan, tuloy, walang pwede makapigil. May magpetisyon man na wala sa Supreme Court, tuloy pa rin ang trial. Dahil nagsimula na nga, nanumpa na nga yung mga senador judge, yung another batch na 12 senador, manunumpa na sila pag nag-resume sa 20 Congress. Ayan po yan. Okay? Pero yun pala, tapos na ang deadline ngayong araw na ito. Parang wala pang barita sa kampo ni Sara kung sasagot o hindi. Sumagot man sila o hindi na mo mapipigilan yung trial. O baka busy. Kasi si Sara, biyahe ng biyahe kasi. No, ha? Parang hindi niya masyadong pinagtutunan ng pansin. Ano ba ito? Parang kumpiyansa ba siya na malulusutan niya itong impeachment na ito? Nasa kanya yan. Pero siya po ay meron ng 16 na mga abogado. Napakaraming abogado na kinuha, binayaran, kinuha at magtatanggol sa kanya. Pero sa dami ng abogadong yan, deadline na ngayon, hindi pa na isusumite. Ay anytime dapat magsumite sila in 10 days. Okay? Ganun po yan eh. Binibigyan ng magkabilang panig ang prosecution, ang depensa ng impeachment court para sa kanilang formal na pagsusumite ng mga kaulang dokumento na tatalakayin sa oras na magsimula. Ayan, talagang kaabang-abang. Tingnan natin kung ano mangyayari dyan sa mga isyong hindi biro na pinag-uusapan. May impeachment tayo, may kaguluhan sa gitna ng silangan, at kung ano pa. Tapos ngayon ay sabay-sabay na nga pong nag-aaral ang ating mga kabataan, both public and private schools. So, focus lang tayo. Mga bata, focus sa pag-aaral, mga parents, trabaho tayo, ganyan lang ho. At tulungan natin ang ating gobyerno sa kanilang tamang ginagawa at kasalukuyang ginagawa. Huwag kayong paapekto, huwag tayong paapekto doon sa mga mapanirang grupo dahil sa ibang interes. Okay? Tulungan natin, lalo nating ipakita bilang mga Pilipino dito sa Pilipinas at sa abroad na tayo'y Pilipinong dapat nagtutulungan at nagkakaisa para sa ating bayan. Maraming hamon. Pag nagtagumpay ang ating gobyerno, panalo tayo lahat. Pag ito'y hindi nagtagumpay dahil sa paninira ng iba, lahat tayo ay masisira. Ang makikinabang iyon lang humakasarili na may mga interes ay hindi ho tama yun. Kailangan manghibabaw ang interes ng majority o nakakaraming Pilipino sa kabutihan. Kaya ingat po kayo. Although marami ho mga Pilipino talagang nakakalungkot man, pero ganun ang kanilang kalagayan eh. Madali silang mahalin lang, madali silang maniwala, napapaniwala sila. Pero ngayon po na alam naman nating nag-aaway-away na yung mga mapanirang grupo, yun pong mga madaming pinanggagalingan ng fake news dahil sa kanilang mga business at interest na kung ano-ano, sila po ay grabe na po ang away. Yung mga vloggers, anti-Marcos, yung mga DDS, matindi na po ang away, nagmumurahan na sila.
naghahamon na sila. Para silang mga bata, para silang nasa sabungan, kanya-kanyang sigaw, kanya-kanyang paninira sa isa't isa. So lahat sila sirang-sira na. Sabagay noon pa naman talaga sira. Pero ipinapakita nilang sa publiko, sa social media, sa buong mundo na ganong kababa na ang kanilang level. Kaya huwag kayong maniwala dyan. Dahil talagang kung sila mismo ay nag-aaway-away, sila mismo nagsusulutan, sila mismo ay nagsisilipan, ay ano bang kredibilidad ng mga yan? Wala. So fake news. Okay? At pag naimbestigahan at nahimarap sa mga investigasyon, puro umaamin fake news, puro paawa, nagdadrama at nag-iiyakan pa. So ayan po yung grupo. Pera. Ewan ko kung magkano pera ang pinag-aaway nila. Ay problema, hindi lang pera ang pinag-aawayan, silusan at kaliwat kanan ng mga pahayag. Anyway, nabanggit lang natin. Kita nyo yung mga voluntaring sumusuporta sa ating gobyerno. Yung mga vlogger na voluntary, nagsasakripisyo, na sumuporta at may malasakit sa ating bayan. Walang nag-aaway. Walang intriga. Kasi walang producer, walang direktor, walang pera, walang nagdidikta. Kaya may kanya-kanyang kalayaan sa kung ano ang content at ano ang dapat sabihin. Yan yung mga nagmamalasakit ng mga vloggers sa ating bayan. Pero yung ang tingin natin ay mga vloggers na may producer, may financer, may amo, may nagdidikta, may scriptwriter pa yata sila. Ayan, sila yung nag-aaway-away. Anong pinag-aaway nila? Pinag-aaway nila yung amo nila at saka yung mga pera nila. Di ba? Yan ho yung kitang-kita ang maliwanag pa sa sikat ng araw ang kanilang kalagayan. Pero ulitin ko, yung mga may prinsipyo, totoong nagmamahal sa gobyerno at kay Pangulong Marcos, wala kayong nadinig na nag-aaway. Kasi wala namang pag-aawayan. Dahil kanya-kanyang diskarte, kanya-kanyang content, walang pakialaman at walang nagdidikta. Walang producer, walang financer, walang director, walang scriptwriter, wala lahat. Kanya-kanyang galaw. Nakita nyo? Mas marami ang nagbo-volunteer na vloggers. Mas marami ang nadidinig natin sa social media na merong malasakit, walang intrigahan. Yan ang tama. Kasi walang sisilipin kasi wala naman hong pinanser. Walang nagbabayad sa kanila. Pero yung mga may nagbabayad, alam mo na, sila mismo ang nagbabatuhan ng paninira sa isa't isa. Yan ang malaking pagkakaiba. Di ba? Nakuha na ninyo? Well, kung ayaw pa rin maniwala, ay kayo bahagi ng mga nagkakagulo. Ang hindi naniniwala, bahagi kayo ng mga nagkakagulo dahil sila ay mayroong mga writer, producer at financer. Ayun lang po yun. Ganon kasimple lang. Pag hindi naman nalaman niyo yun, ayawan ko lang. Matalino kayo. Sana all. Please like and share, subscribe and follow.